Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Bahay sa Binangonan, Rizal, nagulungan ng malalaking tipak ng bato. 3 sugatan. Bata, patay ng mahulog sa creek sa kasagsagan ng ulan. 2 lalaking hinihinalang laseng nasa gasaan ng tren. Ilang lugar sa Quezon City, mabilis na binaha matapos ang pag-ulan. Traffic nagkabuhol-buhol. Tindahan ng CCTV cameras ninakawan. Akto ng pagnanakaw nakunan sa CCTV Patrol. Talamak na krimen ng mga riding in tandem. Bakit hindi masugpo? Buntis, hiniwa at tinahi ang sariling tiyan para ilabas ang kanyang sanggol. Kasalanan mo! Usa kasalanan din niyo. Usa kasalanan din niyo. Mrs. pinag-perform sa porn website. Cybersex din, sinalakay. Kalye sa China, gumuho at naging sinkhole. Isa patay. Amalia Fuentes at kanyang anak, nauna manong umatake sa kanyang mga tenants. Dating aktres, kakasuhan. At sari-saring bersyon ng patok na kantang Call Me Maybe, eksena sa mga kwento ni Mark Logan. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Binaha ang ilang lugar sa Quezon City matapos ang may 1 oras na mga pag-ulan. Umabot pa ng hanggang bewang ang baha sa ilang lugar. Agad namang nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang pagbaha. At live mula sa Mayon Avenue sa Quezon City nagpapatrol si Dolan Castro. So Dolan, bakit parang napakabilis naman yatang bumaha talaga sa ilang bahagi pa rin ng Kamaynilaan, ano? Corina, tila baradong drainage pa rin ang nakikitang dahilan kung bakit nga ba sandali lamang yun lang kanina, tumaas agad yung tubig baha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Dito nga sa lungsod Quezon, na ating narondahan kanina, nakunan natin ang baha sa kahabaan ng Quirino Highway, Mindanao Avenue at Quirino Highway Baysa. Kitang-kita ko rin na bumubulwak pa nga yung tubig dyan, tubig baha, palatandaan na hindi kaya ng kanal ang volume ng pumapasok na tubig dahil na rin marahil sa baradong drainage system. Sa Bonifacio Mauban naman, Corina, naging sanhi ng buhol-buhol at trapiko ang pagtaas ng tubig, kaya nahirapan ng mga estudyante sa pag-uwi sa kanilang mga bahay. Sa bahagi naman ng Mayon, Dapitan at Canlaon, umabot pa sa pinakamataas na hanggang bewang ang tubig baha. Marami sa mga residente dito ang nagulat sa biglang pagtaas ng tubig. Pero iba naman sa mga bata, Corina, ay hindi alintana ang panganib na maaaring idulot sa kanila ng baha. Sa monitoring naman ng MMDA, bumaha rin sa Arpapa at Andalusia, Maynila at sa bahagi ng C4 Lescano sa Malabon. Isinisi naman ng mga residente sa baradong drainage system ang pagbaha sa kanilang mga lugar. Kanina po kasi biglang yung buhos po ng ulan, maya-maya po biglang taas na lang po. Na hindi po namin malaman dahil karamihan nga po yung drainage dito, barado. Konting ulan lang po, nagbabaha. Sa ngayon, Corina, ay maayos na at hindi na bumabaha ngayon sa maraming bahagi ng Metro Manila, habang kanina naman ay nagsikip din naman ang daloy ng trapiko sa bahagi ng EDSA ngayong araw. At paliwanag nga, Corina, ng MMDA, ito nga sinasabi nila na yung mga bus, pampasaherong bus ay kanilang hinihigpitan nila, yung pagpapatupad na doon lamang manatili sa yellow lane itong mga bus na ito. Naglikha ito ng pag-isikip ng traffic sa ilalim ng flyover at iba pang likuan mula sa EDSA na naglikha naman ng domino effect sa iba pang bahagi ng highway. Atin namang silipin ngayon ang lagay ng traffic sa ating mga live traffic camera. Lumalabas ko rin sa bahagi naman ng
EDSA Quezon Avenue, northbound ay moderate to heavy hanggang sa North Avenue. At sa bahagi naman ng southbound Corina ay heavy hanggang Santolan Road. Sa EDSA Orense northbound ay heavy traffic. Umpisa ang traffic na yan. Mabigat na daloy ng trapiko sa Arnaiz Pasay Road hanggang sa may SM Mega Mall. Sa southbound naman ay moderate to heavy. Umpisa yan ng Guadalupe hanggang Buendia, pero paglagpas ng Buendia, Corina, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang sa bahagi naman ng Mall of Asia. At yan, Corina, ang lagay ng ating mga lansangan. Balik sa inyo, Corina. Okay, parang hindi nagbabago ang script tuwing tag-ulan. Dolan, maraming salamat. Live mula sa Quezon City. Sa Camarines Sur naman, patay ang 2 lalaki matapos na masagasaan ng tren. Ayon sa pulisya, lasing ang mga biktima na nakatulog sa riles mismo ng tren kaninang madaling araw. Nagpapatrol, Miles Melia. Naghihinagpis si Nanay Maria Carpo habang tinitingnan ang bangkay ng kanyang anak na si Jeffrey at anak-anakang si Ken Katudan. Nasagasaan sila ng tren kaninang madaling araw sa Barangay Agrupacion, Ragay, Camarines Sur. Nagpaalam sa amin, mapalod lang daw sila sa Apali. Sabi ko, madali lang sila. Ayun, magdamag na wala. Talagang hindi ko matanggap. Sa mga litratong ito, kuhang-kuhang nakabulagta at wala ng buhay ang 2 binata. Putol ang kaliwang braso ni Ken habang may malaking sugat sa ulo at paa si Jeffrey. Sa investigasyon ng pulis, galing sa inuman ng 2 at nakatulog sa riles. Lasing yung 2 at ang nakatulog yung 2 doon sa tabi ng riles. Huli na umano nang nakita ng makinista ng tren ang 2 binata. Dahil dito posibleng hindi mabigyan ng tulong ng PNR ang pamilya ng mga biktima. Yung mga ganong klaseng act ay isang suicidal act daw yun. Tingin namin, parang hindi siya mabibigyan asistensya. Base kasi sa patakaran ng PNR, hindi maituturing na aksidente ang nangyari dahil alam ng mga biktima ang peligro ng pagtulog sa riles. Sunod-sunod na ang aksidente sa tren kung saan 11 na ang nasawi. Dapat daw taasan ang kaalaman ng publiko sa pagbabalik operasyon ng biyahe ng tren papuntang Bicol, lalo pat posibleng nasanay na ang marami sa mahabang panahong walang tren. Sa mga taga-Ragay na mag-ingat na lang, siyempre alam naman nilang schedule ng biyahe ng train. Ayon naman kay Transportation Secretary Mar Rojas, kailangan na rin ang rehabilitasyon ng mga riles para matiyak ang kaligtasan. Ang pinakamadali dyan, lalong-lalo na sa rainy season, ay isara ang serbisyo ng PNR. No? Paminsan-minsan nagkakaroon ng aksidente na hindi maiwasan dahil talagang marupok na yung mga embankments, yung reles na dinadaanan ay talagang lumang-luma na. No? Walang plano ang pamilya Carpo na magkaso sa PNR, hiling lang nilang matulungan sa pagpapalibing ng mga kaanak. Miles Melia, Patrol ng Pilipino, Camarines Sur. Patay ang isang 4 anyos na batang lalaki matapos na mahulog sa creek sa kasagsagan ng ulan kahapon sa lungsod ng Pasay. Nagpapatrol, Jerome Lantin. Parang masamang bangungot para kay Aling Rina, ang sinapit ng 4 taong gulang na anak niyang si Kurt. Alas 5 ng hapon kahapon, habang nag-iigib siya ng tubig panlaba, naiwan niya naglalaro ang anak. Umakyat ang bata sa kanilang bintana habang tinatanaw ang creek sa tabi ng kanilang bahay. Siguro po ilinaglag niya yung mineral, tapos po siguro kaya nalaglag siya, sinisilip niya pa po siguro yung inano niyang mineral. Malakas raw ang buhos ng ulan noong mga oras na iyon, kaya't malalim ang tubig. At malakas din ang agos, kaya mabilis na tinangay ang bata. Hindi na niya nagawang sagipin ang anak. Natagpuan ang bangkay ni Kurt sa kabilang barangay makalipas ang 1 oras. Hindi nga po namin alam na may bata pala na nadala doon sa agos ng tubig. Medyo lupay-pay na po eh. Parang may may buhay pa siya, gumalaw pa nga. Aminado naman si Aling Rina na may pagkukulang siya. Siyempre po masakit. Parang nga po iniisip ko nga lang po naglalaro pa rin siya. Ayoko pong isipin na wala na siya. Nasa punirarya na ang bangkay ng bata para sa autopsy. Umaasa naman si Rina na may tutulong sa kanila na maiuwi ang anak sa Bicol. Jerome Lantin, Patrol ng Pilipino. 2 bahay ang nawasak at mahigit 100 pamilya ang naperwisyo sa General Santos City matapos hambalusin ng malalaking alon ng mga bahay sa 3 coastal barangay doon.
Dulot ito ng sea swell o biglang paglaki ng mga alon sa tabing dagat. Sa amateur video, makikita kung paano hinampas ng tubig ang mga bahay. Ayon sa NDRRMC, karaniwan daw na lumalaki ang alon sa lugar tuwing Hulyo at Agosto. Pero ito na raw ang pinakamatindi kumpara sa mga nakalipas na taon. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang paglilipat sa relocation site ng mga apektadong pamilya. Pinangunahan kanina ni Pangulong Noynoy Aquino ang paglulunsad ng Project NOAA ng DOST sa Barangay Nangka sa Marikina City. Ang Project NOAA ang magsisilbing gabay para sa mas epektibong pagkilos daw ng mga lokal na pamahalaan tuwing may kalamidad. Kabilang sa mga impormasyong makukuha sa NOAA website ay ang dami ng buhos ng ulan. Gayon din ang posibleng idulot nitong baha sa lugar. Kayo ang nagpapatunay, hindi totoong ang buhay ay weather-weather lang. Nasa kamay natin kung sisikat ang magandang araw ng kinabukasan. At nasa atin rin kung habang panahon tayong kukublihan ng bagabag. At ito naman ang lagay ng panahon para bukas. May bagong low pressure area 150 kilometers east of Surigao. Mababaw ang low pressure area at hindi magiging bagyo, ngunit magdadala ng maulap na panahon sa buong bansa. Silipin po natin ang low pressure area sa ABS-CBN Weather Central Satellite. Ito po ang low pressure area. Ito po ay nasa pagitan ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Ano po ba ang ITCZ? Ang ITCZ ang pagsasalubong ng northeasterly wind, galing po yan dito, at ng southeasterly wind na galing po dito. Pag nagsasalubong po yan, umiikot po ang hangin at nagdadala ng masamang panahon. Marami sa mga low pressure area ang nabubuo po dyan sa pagsasalubong ng dalawang hangin na yan. At silipin natin ang Luzon weather natin bukas. Magandang panahon ang asahan natin dito po sa Tuguegarao. Manipis po ang rain clouds dito sa Aurora. Asahan natin ang magandang panahon sa Pangasinan. Maulap po sa Subic at Clark. Kung uulan man, hindi malakas at hindi matagal. At dito naman po sa Bicol, maulan po sa Catanduanes, malakas ang ulan sa Legazpi at malakas po ang ulan sa Naga. Mag-ingat po tayo sa landslide at flash flood. At silipin naman natin ang Metro Manila weather natin sa iba't ibang mga oras. Alas 5 ng umaga, meron po tayong 0% chance of rain. Pagdating po ng alas 12 ng tanghali, meron po tayong 40% chance of rain. Pagdating naman ng alas 5 ng hapon, meron po tayong 60% chance of rain. Kung may gagawin po tayo sa umaga po, para hindi po tayo maulanan dahil good weather po tayo sa umaga. At silipin naman natin ang Visayas weather at 3-day weather forecast natin sa Metro Manila. Sa Sabado, meron po tayong 60% chance of rain. Sunday, meron po tayong 60% chance of rain. Pagdating po ng Lunes, meron po tayong 90% chance of rain. At tingnan naman natin ang weather natin sa Visayas. Malakas po ang ulan ang asahan natin dito po sa Samar at Leyte dahil malapit po ito sa low pressure area. Mag-ingat po tayo sa landslide at flash flood. Habang maulap naman at uulan sa Masbate, masama rin po ang panahon dito po sa Bohol. Makulimlim sa Bacolod, maulap po sa Iloilo at maganda naman ang panahon dito po sa Boracay. At tingnan natin ang weather natin sa Cebu bukas sa iba't ibang mga oras para mapagandaan po natin. Alas 5 ng umaga, meron po tayong 70% chance of rain. Pagdating ng alas 12 ng tanghali, meron tayong 80% chance of rain. Pagdating ng alas 5 ng hapon, meron tayong 20% chance of rain. Good weather po tayo sa hapon hanggang gabi, maulan po sa umaga hanggang tanghali. At silipin naman natin ang weather natin dito naman sa Mindanao. Maulap po dito sa Surigao at babagsak po ang ulan. Makulimlim dito po sa Davao, makapal po ang rain clouds sa Sarangani. Asahan po natin ang maulap na panahon sa Cotabato, maulan sa Cagayan de Oro at maulan din po doon sa Zamboanga. At tingnan naman po natin ang image po ng ating low pressure area dito po sa ABS-CBN Weather Central Satellite. Ito po ang low pressure area ang binabantayan natin. Ito po yung nasa east of Surigao ngayon. At kung makikita po natin, magdadala po ito ng malakas na ulan, moderate to heavy rain. May pula po yan. Dito po sa Samar at Leyte at dito po sa bahagi ng Bicol. Habang ang ulang mararanasan natin dito sa ibang bahagi ng bansa, mahinang ulan lamang at hindi po tatagal at hindi po lalakas. At tingnan naman natin ang mga alon po natin. Ang taas ng alon natin sa ibang mga seaboard, iba't ibang seaboard dito po sa ating bansa. Good news po tayo dahil dito po sa eastern at western seaboard, ang taas po ng alon natin ay mga 1 meter lamang. Magandang balita po yan para sa mga mangingisdang maliliit ang bangka. Sa ibang bansa naman, kung malakas ang ulan dito sa atin, sobrang init naman sa Amerika at bumagsak naman ang malalaking hailstone sa Poland. Umabot sa halos 39.4 degrees Celsius sa Chicago kahapon. Ang init na yan ay katumbas ng isang taong may mataas na lagnat. Dahil sa init, nagsa ang tao sa mga swimming pool, lake at fountain para magpalamig.
Sa Bistinik, Poland naman, nagbagsakan ang yelo o hailstone na kasinlaki ng itlog ng manok. Wasak ang mga kotse at mga bubong ng bahay na tinamaan ng hailstone. Higit sa 1,000 building at 300 bahay ang nasira dahil sa pagbagsak ng mga yelo. Nag-iwan din ng hailstones ng malalaking butas sa lupa na ikinasira ng maraming tanim ng mga residente. Ito po si Kuya Kim nagsasabing ang buhay po ay parang gulong ng palad. Kung minsan tayo nasa ibabaw, kung minsan nasa ilalim, panapanahon lang po yan. Ang buhay ay weather lang. Pinabindisyonan ng MMDA ang kahabaan ng EDSA sa pag-asang mabawasan ang mga aksidente doon. Mula kasi Enero hanggang Marso pa lamang ngayong taon, umabot na sa mahigit na 20,000 ang naitalang aksidente sa EDSA. Papatrol, Atom Araulio. Sinuyod ng MMDA sa pamumuno ni Chairman Francis Tolentino ang kahabaan ng EDSA para pabendisyonan ng highway. Maya't may tumitigil at nagdarasal sa mga lugar na pinangyarihan ng mga aksidente na naging sanhi tuloy ng bahagyang pagsikip ng trapiko. Hindi naman sa nag-give up tayo na hindi na kaya ng traffic management. Ang tingin ko rito mas lalakas pa yung ating kakayahan kung may tulong tayo galing itaas. Sa unang 3 buwan ngayong taon, mahigit 20,000 aksidente na ang naitatala ng MMDA sa Kamaynilaan. 72 ang namatay at mahigit 5,000 ang nasugatan dahil dito. Sa EDSA, may 30 aksidente raw ang naitatala araw-araw. Magkakaiba naman ang reaksyon ng publiko sa ginawang highway blessing ng MMDA. Tingin ko makakabawas yun dahil siyempre parte sa Panginoon, pagdasal yun, di ba? Para sa akin po hindi effective po yun. Bakit hindi? Kasi kung may mga pasaway nga talaga mga driver, mga walang disiplina, may ma-accident po talaga. Naglagay naman ng MMDA ng karagdagang safety features sa mga kalye tulad ng mga water barrels. Pero paalala ng MMDA, Kung kailangan natin ng tulong ng Panginoon, kailangan din natin ng kooperasyon naman ng mamamayan. Iwasan yung pagtitext, iwasan na ma-distract, eyes on the road lang dapat. sa kabila ng lahat talamak pa rin ang mga paglabag sa batas trapiko. Patunay na pagdating sa kaligtasan, una pa rin dapat ang pagbabago sa ugali ng motorista. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. Itinanggi ng pamunuan ng G-Liner na bus nila ang naka-hit and run sa isang lalaki kahapon sa Ortigas Avenue sa Mandaluyong City. Sa text message ng operations manager ng G-Liner, sinabi niyang may 2 silang testigo na magpapatunay na hindi G-Liner bus ang nakasagasa kay Ronald Sepe. Kahapon abutan pa ng news team si Sepe na namimilip sa sakit matapos ang aksidente. Pero agad din siyang nakalabas ng ospital kagabi. Ayon sa Mandaluyong Police, hinihintay na nila ang biktima na formal na magsampa ng kaso. Niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang lalawigan ng Biliran. Walang nasaktan sa pagyanig pero napinsala ang gusali ng isang universidad doon. Nagpapatrol, Sharon Evite. Nagkabitak-bitak ang ilang bahagi ng Science Building ng Naval State University. Makikita ang bitak sa loob ng opisina ng Dean, sa loob ng mga comfort room, maging sa dingding ng ilang classroom. Sa videong kuha ng CCTV, makikita ang bahagyang paggalaw ng mga gamit sa eskwelahan. Uyog ang building. Ayon sa gurong si Dante, nagulat sila ng lumindola. Pinauwi nila kaagad ang mga estudyante. Agad namang pinasuri ng eskwelahan ang mga naapektuhang istruktura. I immediately instructed on the first hour in the morning not to focus on this repair and renovation. Itinala ng PHIVOX ang sentro sa Naval Biliran. Yung gumalaw dito ay yung Philippine Fault na tumatawid galing Masbate, passing through Biliran down to Calubian Leyte. Agad nagsagawa ng inspeksyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at Municipal Engineering Office sa iba pang mga gusaling posibleng naapektuhan ng lindol. Sharon Evite, Patrol ng Pilipino sa Leyte. At meron pong kapapasok lamang na balita, nakipaghabulan sa mga pulis Quezon City ang isang umano'y kahina-hinalang sasakyan. Kanina, ito'y sa kahabaan po ng Tandang Sora. Matapos banggain ng mga pulis ang sasakyan, nakita raw sa loob ng naturang sasakyan ang ilang drug paraphernalia at shabu. Mula Visayas Avenue,
Nasa linya ngayon ng telepono si Shara Zambrano. Shara, ano ba ang nangyari at paano nagsimula ang habulan? Shara? Oo, Ted, nakapwesto lang daw ang isang mobile patrol ng QCPD Station 3 sa loob ng Muslim area dito sa Barangay Pulyat nang mapansin daw nila ang kahina-hinalang kilos ng 3 pasahero ng isang puting Isuzu Crosswind. Ayon kay PO2 Gilbert Fuente, nang lapitan daw nila ang sasakyan, bigla itong kumaripas ng takbo papalayo at napilitan silang habulin ito. Sa pagmamadali ng puting sasakyan, nag-counterflow pa ito sa kahabaan ng Visayas Avenue mula Tandang Sora at mukhang papasok pa ito sa residential area ng Sanville. Binangga na ito ng mga pulis para mahinto. Nakuna natin, Ted, nang pinalibutan ng mga pulis ang crosswind at binasag ang salamin sa likod nito para maaresto ang 3 kalalakihan na ayaw bumaba mula sa sasakyan. Pwersahang pinadapa ang 3 sa kalsada. Ayon sa isang suspect na nagpakilalang si Arvin Cordinueva, wala raw silang ginagawang masama at natakot lang daw sila sa pulis dahil coding ang kanilang sasakyan, kaya raw sila lumayo. Pero nang buksan ng QCPD ang kotse nila, may nakita silang pakete ng shabu at ilang drug paraphernalia. Matinding tensyon, Ted, ang naramdaman dito sa Visayas Avenue, lalo't hindi tiyak ang mga tao kung makikipagpalitan ba ng putok ang 3 mula sa loob ng sasakyan. Pero ngayon ay nadala na sila sa QCPD Station 2 para hingan ng panig. Ayon kay Superintendent Pedro Sanchez ng Station 2, kasalukuyan pang inaalam ang pangalan ng 2 pang suspect at kung bahagi pa ba sila ng anumang mas malaking grupo, Ted. Shara, meron bang detalye doon sa dami ng shabong nahuli mula daw doon sa loob ng sasakyan? Sa ngayon, Ted, ay hindi pa natin natitiyak yung talagang dami ng shabu. Pero nakuna natin ng ang isang membro ng QCPD SWAT ay may pinulot ng isang maliit na pakete. At ayon sa kanya, sa tansya nga nila ay ito ay naglalaman ng pinagbabawal na gamot. Kinumpirma naman ito ng station commander ng Station 2 dito sa QCPD na totoo ngang may shabu sa loob ng sasakyan. Pero sa ngayon, Ted, ay binubuo pa nilang investigasyon at dinala sa Camp Karingal itong Isuzu Crosswind para mas masusi ang kanilang pagsusuri dun sa laman ng sasakyan na ito, Ted. Pero doon ba sa unang investigasyon sa sasakyan na hinarang ng mga pulis, meron bang palatandaan na ito'y karnap ba ito o ito ay legal na rehistrado, Shara? Chinek nila kaagad itong plate number nitong Crosswind, Ted, at mukhang tumugma naman ang plaka doon sa chassis ng sasakyan. Ang inaalam na lang nila ngayon, Ted, ay kung sino ang may-ari nito at kung ano ang background ba nitong may-ari ng kotse, Ted. Maraming salamat, Shara Zambrano. Samantala, sa kabila po naman ng pinaigting na kampanya ng PNP laban raw sa krimen, palubha as in palala ng palala naman ang krimen sa kalye gawa ng mga kriminal na demotor. Narito ang isa pang Filon ngayon. Special report. Isang motorsiklo sakay ang 2 katao ang mabilis na dumakit ng kanyang bag. Binaril siya sa sentido ng hold-upper. Barilin ng 2 armadong lalaki na lulan ng motorsiklo. Taong 2011, pumalo sa mahigit na 900 ang mga krimeng sangkot ang mga nakamotorsiklo na lantarang ginagawa at huling-huli sa CCTV. Noong pong 1 taon, nagpalabas ng direktiba si General Nick Bartolome na one-strike policy. Ibig sabihin, kapag daw ho meron nangyaring riding in tandem sa isang lugar, ang precinct commander sa lugar na yon ay automatikong relieve sa pwesto. Ang tanong, ito ba'y nakatulong laban sa riding in tandem? Hindi ko pa kasi nabasa yung memorandum namin na ano yan. Ka-involved po sila sa mga kahit pa pinaigting ang kampanya laban sa ganitong uri ng krimen. Nakunan rin sa CCTV ang pag-atake ng riding in tandem sa... Lumobo pa rin sa mahigit na 1,200 ang insidente ng krimen na sangkot ang mga kawatan na demotor.
napatay ng mga pulis ang 4 na miyembro ng riding in tandem. Umangkas ng suspect sa kasamaang nakamotorsiklo. Mabilis lang yung operation. Katatapos lang umanong mang-hold up ng mga riding in tandem sa isang kantin. Pag hinto daw ng motor, pag bunot, ipinaril na sa asawa ko. Miyembro sila ng notorious na Osamis Robbery Riding in Tandem Group. Hindi kaya ng pulis. Biktima ang isang college student na tinadtad ng saksak sa harap ng kanyang eskwelahan. Patay. Naglalakad lamang sa kalye sa gitna ng maraming tao. Biktima, ilang ulit pinagbabaril sa ulo. Lahat sila biktima ng mga kriminal na sakay ng motorsiklo. Huwag natin sabihin problema na lang ng pulis yan. Kailangan pati yung private sector, mga anti-crime volunteers, neighborhood watch programs, kailangan pagtulungan yan. At ang dahilan kung bakit hindi mapuksa-puksa ang mga kriminal sa kalye. Ang ating ideal ratio kasi dito, police to population, ay dapat 1:500. Doon sa ating latest na census, makang 2010 pa yata yung hawak natin ngayon. 92.5 million yata yun. Doon sa population na yon, ang ating ratio ay 1:671. Malaki-laki ang pangangailangan natin ng pulis dito. Kulang na naman daw ang mga pulis. Na naman, lagi na lang ito ang dahilan. Na araw-araw ko na lang panalangin kung halos nga lumulod ako sa harapan ng altar namin. Sana mabigyan ng katarungan yung pagkamatay niya. Nag-level up na ang mga kriminal sa kanilang mga modus at estilo. Marami na silang bagong modus. Alamin kung ano ang mga ito at kung paano maging ligtas sa kalye. Bukas sa Bailon ngayon, Sabado, alas 5 ng hapon, bago mag-TV Patrol Weekend. Tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo simula sa Lunes. Sabi ng Department of Energy, posibleng umabot o lumampas pa ito ng piso. Nagpapatrol Jing Castañeda. Tapos na ang maliligayang araw ng mga motorista. Matapos ang sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, tataas na ito sa susunod na linggo. Malalaman sa Lunes kung magkano ang itataas. Pero sa tansya ng Department of Energy, humigit kumulang piso ang itataas nito. Tataas ang presyo ng gasolina, diesel, kerosene at bunker fuel. Ang LPG lang ang hindi apektado. Di natin alam kung paano nila i-implement, no? Kasi may mga experience naman tayo na talagang binigay nila lahat. Meron din namang nag-stagger sila but within the week. So, antayin na natin kung anong i-announce ng local players. Malamang Monday. Paliwanag ng DOE, bagamat walang oil shortage sa pandaigdigang merkado, may pangamba na baka maapektuhan ang supply nito dahil sa banta ng Iran na isara ang Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ang dinadaanan ng mga barkong nag-aangkat ng krudo mula sa gitnang silangan. Tumataas yung demand, tapos may threat sa supply. Kaya konsumido ang mga motorista. Parang natural na ikot na lang to eh. Kunyari, ibababa na maraming beses. Pagkatapos, itataas na naman para bang pinapaasa lang yung mga motorista. Ay, baka tumigil na lang kami pag-drive kung ganyan ang mangyayari. Pero sabi ng DOE, panalo pa rin naman ang mga consumer. Mula January hanggang June 2012, umabot ng mahigit 11 pesos ang rollback sa gasolina at mahigit 10 piso naman sa diesel. Samantalang 7 pesos and 20 centavos naman ang itinaas ng gasolina at 5 pesos and 50 centavos sa diesel. Sa ngayon, pumapalo na sa 48 pesos per liter ang gasolina at 39 pesos per liter naman ang diesel. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Maulang Friday pero ang iba'y hindi nagpapigil sa pag-shopping dahil sa mall sale. At sa mga gusto ng malaking diskwento sa pamimili, nagpapatrol mula Mandaluyong si Tita Lini Cordero. Ateng, gaano ba kabagsak talaga ang presyo sa mga mall dyan? Ay naku ate, hanggang 70% off ang mall
sale. Ay naku, malaki ang matitipid ng mga mamimili dito. At syempre, dahil Biyernes, inaasahang sisikip ang daloy ng trapiko sa paligid. Ngayon ang umpisa ng end of season sale ng SM Mega Mall at aabot sa kalahati ang bawas presyo ng mga ilang bilihin mula sa mga laruan, damit pambata at pangmatanda, sapatos, bags at kung ano-ano pa. Aabot naman ng 70% off ang mga tinda sa piling tindahan sa loob ng mall. Mula dito sa Mandaluyong, meron din namang sale sa Mall of Asia sa Pasay City. 10 to 50% off naman ang discount, 10 to 50% naman ang discount sa mga piling laruan at gamit pambata. May mga t-shirt, ang dating 400, 200 pesos na lang. Mga pantalong maong sa 500 pesos pataas at mga bag na 400 pesos pataas ang bawat isa. Hanggang Linggo ang sale. Dahil inaasahang dadagsa ang tao, pinapayong magpunta ng maaga para iwas sa siksikan. Hindi lang sa loob ng mall, kundi pati na rin sa trapiko at sa parking. Katulad ngayon, makikita po natin na ang masikip at gitgita ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng EDSA papunta ng Ortigas. At yun namang kabila ay bahagyang magsisikip or babagal ang daloy ng trapiko approaching o papunta doon sa crossing ibabaw. Samantalang maluwalhati namang makakadaan sa crossing ilalim papunta ng Makati. Meron tayong karagdagang paalala sa mga mamimili. Abay, maging alisto po sa inyong mga daladalang gamit at pera para iwas snatcher at magnanakaw. At hanggat maaari, wag na ho kayong magdala ng malilinggit na bata para hindi ho maipit sa gitgitan. Mula dito sa Mandaluyong, balik sa'yo, Ateng. Naku, mabuti na lang pala, wala akong pera, walang ma-snatch sa akin. Wala pa kasing sweldo. Oo. Thank you, Winnie Cordero. Talagang kahit traffic naroroon at nagsha-shopping sa Mandaluyong. Palaban kahit sa ang laban, ito si Amalia Fuentes. At bago na ospital dahil sa saksak ng payong, nakapanayan pa ng news team si Amalia kaugnay sa bagong kasong inihain sa kanya ni Annabel Rama. Exclusive, nagpapatrol Mario Dumaway. Bago pa ang kontrobersyal na pananaksak umano sa kanya ng payong ng kanyang tenant, veterana na ng maraming kaso si Amalia Fuentes. Una na nung manalo siya sa demanda niyang makakalas sa kanyang kontrata sa Sampaguita Pictures noong dekada 60. Hindi rin malilimutan ang mga kaso nila ng ex-husband niyang si Romeo Vasquez at mga kasong libelong sinampa niya sa isang kolumnista na binansagan siyang sinlaki ng Frigidaire. Kasunod ng libel cases na kina Rufa Gutierrez at Bianca Gonzalez, nagpakita rin siya ng pruweba sa korte kamakalawa na mali ang akusasyon ni Annabel Rama sa Twitter na kirida lang siya ng yumaong negosyanteng si Joey Stevens. Isa ito sa naging basihan ng 11 libel counts sa sinampa ni Amalia sa talent manager. Matagal nang may alitan ng dalawa dahil sa iba't ibang personal at political na issue. Dinala ko itong marriage contract namin at hindi naman ako makakapag-file ng lawsuit dito sa Quezon City. Meron akong demanda na nakamatayan ng asawa ko ng concubinage. Hindi pwede ang concubinage kung hindi ka kasal. Noon at ngayon, iginit ni Amalia, gusto lang niyang ilantad sa publiko ang katotohanan sa kanyang pagkatao. I don't care about Annabel Rama. This is not to enlighten her, but to enlighten the public. Because I have a public responsibility as a celebrity all these many years. Una nang sinabi ni Annabel, hindi siya takot kay Amalia, kinasuhan niya rin ito ng libelo sa Cebu. Bagay na tinawanan lang ng movie queen. Natutuwa ko, doon siya nag-file. Dahil doon siya talagang kilalang kilala. Kahit na saan pa yan, kahit sa Timbuktu pa yan. Daling, 1 oras lang ang Cebu. Ano ba naman ang live? Ako magpa-file din ng case sa kanya sa Nasugbu. 3 hours yon na biyahe. Ako may bahay sa Nasugbu. Sa Agosto, magse-72 na ang binansagang Elizabeth Taylor of the Philippines. Pero kahit sa panahong ito at kahit harangan siya ng saksak, hindi pa rin natitinag si Amalia na ipaglaban ang kanyang mga karapatan. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. CCTV siyang pinagnakawan, suspect na huli sa CCTV Patrol. Amerikano at kinakasamang Pinay, arestado sa pagpapatakbo ng cybersex den. Kampo ni Amalia Fuentes, kakasuhan naman ng nakaaway na tenant.
at iba't ibang bersyon ng sikat na kantang Call Me Maybe. Tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Tatlo ang nasugatan ng gumuho mula sa bundok, ang tatlong malalaking tipak ng bato at bumagsak sa isang bahay sa barangay Ithan sa Binangonan, Rizal. Live mula sa Binangonan, nagpapatrol si Dominic Almelor. Dominic, kumusta na ang kalagayan ng mga biktima? Corina, bagamat nagtabo lang ng minor injuries ang tatlong miyembro ng pamilya Butil, matinding takot at trauma naman ang iniwan sa kanila ng trahedya. Sa paanan ng bundok nakatayo ang konkretong bahay ng pamilya Butil at sa kasagsagan nga ng pagbuhos ng ulan bandang alas 7 kagabi, nagulantang na lang ang buong pamilya sa pagbagsak ng malalaking bato sa kanilang bahay. Wasak na wasak, Corina, ang kalahating bahagi ng bahay at nadaganan ang dalawang naglalakihang bato ang tatlong kwarto. Isa pang malaking tipak ng bato ang bumagsak sa labas ng kanilang bahay. Ito sana yung babagsak sa loob malapit sa pintuan ng bahay kung hindi lang naharang ng punong bumagsak sa bubong. Kung nagkataon, Corina, ay matatraps ang buong pamilya sa loob ng bahay. Ang 4 na buwang buntis na si Christine ang nagtamo ng sugat sa ulo at nasugatan naman sa daliri ang kapatid niyang si John Christopher, habang nagalusa naman sa katawan ang kanilang ina. Ayon sa kanila, Corina, kumakain sila sa sala ng magbagsakan ng mga bato. Tatlo pang magkakapatid ang nasa isang kwarto pero nang marinig daw ang pagbagsak, agad daw silang kumaripas papalabas ng bahay. Itinuturing ng pamilya Butil na himala ito dahil walang namatay sa nangyaring trahedya. Nakaligtas naman sa pagguho ng mga bato ang katabing bahay ng pamilya Sison. Dahil sa nangyari, aalis na raw sila sa lugar. Ayon sa Binangonan na PNP, posibleng lumambot ang lupa sa bundok dahil sa walang tigil ang buhos ng ulan kagabi. Pinasukan na rin daw ng malalaking ugat ang mga crack sa mga adobeng bato, kaya bumigay na ito. So ikaw, gusto niyo pa bang tumira dito? Ikaw kung ikaw tatanungin. Hindi na po. Anong gusto mong sabihin? Trauma na rin na po ako. Oo. Kung sa iba na lang po, masabi ko na lang po, mag-ingat na lang po sila. Oo. Kasi lalo na po ngayon na maulan, yung mga nakatira po sa malapit na sa mga bundok, mas maganda po lumikas na lang din po sila. Ano yung dahilan ang sinasabi na bakit humina yung ng mga bato? Gawa din po doon sa mga ugat na nakasingit doon sa mga palanas, doon sa mga bato. Adobe. O adobe. O mga ugat. O, at saka meron pa, makikita ko natin, meron pa mga nakasangat doon sa mga puno-puno na may tendency pang bumagsak. Corina, sa pag-inspeksyon kanina ng Binangonan Rizal PNP sa taas ng bundok, may isa pang napakalaking bato roon na hinarangan lang ng isang puno at delikadong bumagsak sakali mga bumuhos ang napakalakas na ulan. At kaya iniutos na ng lokal na pamahalaan ang forced evacuation sa dalawang pamilya na direktang tatamaan ng malaking bato yung kanilang mga bahay. At tiniyak naman ng barangay na wala ni isa sa kanilang pamilya ang matutulog ngayong gabi sa mga bahay na ito kundi sa evacuation center ng barangay. Balik sa iyo, Corina. Dominic, ang lalaki ng mga batong yan. May iba pa bang mga bahay na nakatira dyan, nakatirik dyan? Or dalawa lang talaga ang bahay dyan? Corina, doon sa pinagbagsakan ng bato, dalawa lang yung magkatabing bahay na naroon sa paanan ng bundok kung saan bumagsak nga yung naglalakihang mga tipak ng bato. Nakaligtas lang yung isang bahay at yung bahay lang ng pamilya Butil yung tinamaan. Pero ito'y wala bang ibang bahay na nakatirik na pwedeng pagbagsakan noong baka medyo malawak yung sakop ng ganyang klaseng bato, na marupok, na maaaring pagbagsakan pa? Wala nang ibang bahay na nakatirik dyan? Yun nga yung sinasabi ng barangay kapitan dito na may isa pang bahay malapit lang din doon sa pinagbagsakan na bahay. At actually, Corina, na-identify na ito before na kasama sa mga nasa danger zone na bahay. Pero ang sinasabi nga ng barangay kapitan, kahit despite doon sa warning na ibinigay sa kanila before, ay hindi daw lumilikas itong mga residente. Dahil nga sa tagal ng pagtira nila dito sa lugar na ito, ay wala pa namang nangyayari. At ngayon nga lang nangyari itong trahedya at mukhang umaksyon na ang lokal na pamahalaan at isasagawa nga yung forced evacuation. At mukhang hindi naman mahirapan yung lokal na pamahalaan sa pagkumbinsi dahil takot na rin yung mga apektadong pamilya na lumikas. Salamat, Dominic Almelor. Nagulat ang live mula sa Binangonan, Rizal. At sa ating CCTV Patrol, huling-huli ang ginawang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang shop sa Laguna na ang ibinebenta po ay mga CCTV. Nagpapatrol, Stanley Palisada.
Sa video na ito na ipinadala ng Bayan Patroller ng Pagsanhan, Laguna, makikita ang pagpasok ng isang nakasombrerong lalaki sa kanilang shop noong Mayo. May mga computer sa loob at paupo ang paglapit ng lalaki sa mesang ito. May hinugot siya sa ilalim ng mesa. Maya-maya pa, kinuha na niya ang CPU ng computer at payukong lumabas. May kamera rin sa labas ng naturang establishmento at nakunan din ang pagsakay niya sa motor, bit-bit ang ninakaw na CPU. Ang hindi alam na magnanakaw, isa palang tindahan ng mga CCTV camera system ang pinasok niya. Kinilala naman ng Pulis Laguna ang lalaki sa video bilang si Armando Janjan Abari. Nasangkot din daw ito sa isa pang krimen. Samantala, nagsampa na ng kaso ang mga biktima laban sa sospek na nagtatago na. Stanley Palisada, Patrol ng Pilipino. At talaga pong kilala ng pulis yung suspect. Samantala, makiisa po sa ating bagong hakbang ng Masang Pilipino gamit po ang makabagong teknolohiya. Kung meron kayong nakunang video o kuha ng inyong CCTV ng mga pangyayari sa inyong lugar na inyong kinakailangan pong maibalita dito sa CCTV Patrol, ipadala sa i-report at abs-cbn.com o mag-post sa Bayan Mo Ipatrol Mo Facebook at sa Twitter account na @BayanMo. Sa pamilya, naipagamot na po ang isang batang nakuryente at nalapnos ang buong katawan. Pero kakailanganin pa niyang sumailalim sa skin grafting para tuluyan na siyang gumaling. At yan ang Lingkod Kapamilya Report ni Bernadette Sembrano. Namimilipit si Otit habang nililinisan ang kanyang sugat. Halos kalahati ng kanyang katawan ang nasunog nang makuryente sa alambre habang naglalaro ng gagamba noong Enero ngayong taon. Tinitiis ni Otit ang bawat pagtanggal at paglapat ng benda para maiwasan ang impeksyon. Sige po akong gumaling. Maganda na yung sugat niya, nagkaroon na tayo ng paghilom. Kumikirot man, pinipilit ni Otit na gumalaw. Para hindi lumala yung kondisyon ni Otit, kailangan palagi siyang umuupo para bumuti ang kanyang kalusugan. At bukod pa dyan, kailangan niyang gumalaw para hindi mag-develop itong bed sore. Bukod sa leeg, hirap ding igalaw ni Otit ang kanyang mga braso. Parang dumikit. Unti-unti pag gumaling yan, gagawan din ng paraan para po may gaganaw mo pa rin. Pero hindi alintana ni Otit ang mahabang gamutan at sakripisyo. Maraming salamat po sa mga tumutulong at mananalang para gumaling po. Buwan pa ang bibilangin bago tuluyang gumaling si Otit. Sasailalim pa si Otit sa sere ng operasyon kung saan kakailanganin niyang masalinan ng dugo. Sasailalim na nga si Otit sa skin grafting. Mga kapamilya, hindi po tayo bibitaw hanggang sa kanyang paggaling. Sa mga nais pong maghatid ng donasyon para kay Otit, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ako po, si Bernadette Sembrano, ang inyong lingkod, Kapamilya. At sa aming pagbabalik, buntis, hiniwa ang sariling tiyan para ilabas ang kanyang sanggol. Mga kontraktor na naglagay ng asfalto sa manhole, kakasuhan na. 12 milyong pisong MMDA urinals, nakatambak at nabubulok lang. At Amalia Fuentes at kanyang anak, nauna raw umatake sa nakaaway na tenants. Ang lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng TV Patrol! Hiniwa at tinahi ng isang babae ang sarili nitong tiyan para ilabas ang sanggol sa kanyang kinapupunan. Iniimbestigahan na siya ngayon ng pulisya at posibleng makasuhan ng abortion. Babala lamang po na maselan ang tema ng susunod na kwento. Nagpapatrol si Nico Bawa. Nagulat ang staff ng ospital ng Sampaloc nang dalhin sa kanilang isang babae na may hiwa sa kanyang tiyan nitong Miyerkules. Bagamat hindi dala ang baby, inamin ng babae na mag-isa niyang hiniwa ang sarili at nilabas ang sanggol. Siya panghiwa ng mga karne-karne. Anong ginamit mong pangtahe? Ordinary needle. Ginamit mong suture, ordinary na sinulid. Maya-maya pa, dinala rin ng pamilya ng babae ang katawan ng sanggol. Nasaan, sabi namin, nandun daw sa bahay, binalot niya ng kumot, nilagay niya sa ilalim ng kama.
Hindi pa maipaliwanag kung anong kinamatay ng sanggol at bakit nagawa ng babae na buksan ng sarili. Kasi daw kailangan niyang tanggalin dahil maraming magagalit. Hirap naman mag-imbestiga ang pulisya dahil ayaw umano magbigay ng testimonya ang pamilya na noong unay tinanggi pa ang insidente. Pero sa ngayon, posibleng makasuhan ng abortion ng babae. May sakit lang daw itong fatty liver. Nung dalhin siya sa ospital, sabi ng mga doktor, may tahina. Yung pagkakaislas nung tagiliran niya. Tao po! Hindi na muna pumayag magpa-interview ang pamilya ng babae. Nananatili siya sa ospital para malaman kung nasugatan ba ang iba niyang laman loob at para sumailalim sa isang psychiatric test. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Sasampahan ng kasong sibil ng MMDA ang mga private contractor na responsable sa pagtabo ng asfalto sa mahigit 600 manhole sa Kamaynilaan. Kanina, inumpisa na ng DPWH ang pagtungkab sa mga tinabunang manhole. Nagpapatrol Alex Santos. Puspusan ng pagpungkal ng mga tauhan ng DPWH sa asfaltong inilatag dito sa Lacson Street sa Maynila. Tinabunan kasi ng pribadong kontraktor ang may 10 manhole dito na siyang dahilan ng madalas sa pagbaha sa lugar. Noon ang sinuyod ng MMDA ang ilang lungsod sa Metro Manila at natukoy na may higit sa 600 manhole ang natabunan. Sa Lunes, sasampahan na ng MMDA ng kasong sibil ang nasa 10 pribadong kontraktor dahil sa palpak nilang trabaho. Tumanggi naman ang ahensya na pangalanan ng mga ito. Civil case, laban po doon sa mga kontratista. Definitely, malaki yun, millions yun. Pinag-iisipan na rin ng MMDA na i-blacklist sa mga kontratistang kakasuhan at huwag nang bigyan ng accreditation. Ipinag-utos naman ni DPWH Secretary Babe Singson na kasuhan din ang mga project engineer ng bawat distrito dahil sa palpak na proyekto. Samantala, bibigyan na rin ng kapangyarihan ang mga barangay official na tumayo mga foreman sa mga road projects sa kanilang mga nasasakupan. Ito'y para tiyakin kung tama ang proyekto ng isang kontratista at para maging pulido at iwas depekto ang mga proyekto ng mga kontratista ng DPWH. Iminungkay ng MMDA na pirmahan ng mga kapitan ng barangay ang completion at acceptance of work ng proyekto. Alex Santos, Patrol ng Pilipino. Mahigit na 12 milyong pisong halaga ng mga male urinals ng MMDA ang nakatiwangwang lamang at nabubulok na sa impounding area nito. Ayon sa report ng Commission on Audit, sobra-sobra ang mga palikurang binili ng nakaraang administrasyon. Nagpapatrol, Ron Gagala. Mula 2003 hanggang 2009, bumili ang MMDA ng 1,040 units ng mga male urinals. Pero sa report ng Commission on Audit, mahigit 400 lang ang naitayo at mahigit 500 pa ang hindi na naikabit. Nabubulok ngayon ang mga urinal na ito sa impounding area ng MMDA sa Pasig. Lahat ito nagkakahalaga ng mahigit 12 million pesos. Tingin ng COA, sumobra ang nabili ng MMDA at wala nang mapaglagyan. Pero ayon kay dating MMDA Chairman Bayani Fernando, kulang pa nga ang 1,000 urinals na binili nila dahil hanggang probinsya humihingi pa umano sa kanila ng mga unit. Palagay kinakabit ang halos ang karamihan niyan, ano? Baka naman pinagtatanggal nila at binudegan nila ron. Meron ho talagang hindi pa nagagamit na nadatna ko na lang. Pero inamin din ni Tolentino, tinanggal nila ang ibang urinal dahil sa mga reklamong bumabaho ito. Nakalagay din ito sa report ng COA na tila hindi na mintina sa panahon ni Fernando ang kalinisan ng mga urinals. Pero sabi ni Fernando, dinisenyo talaga ang mga urinals na maintenance-free. Hanggang ngayon, hindi pa natin natatanggap na mas magandang ihian niya kaysa sa tabi ng bakod, gulong ng jeep at ng bus. Ang plano namin dito, i-donate ito sa mga local government units para magamit sa mga palengke, eskwelahan at barangay. Ang amin lang requirement dito ay ma-maintain naman nila. Kung paano paghahatian ito ng mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila ay pag-uusapan pa nila, pero itinakda na sa 1 linggo ang pamamahagi nito. Ron Gagalak, Patrol ng Pilipino. Hindi lang isa kundi 3 ulit umanong sinugod ni Amalia Fuentes at kanyang anak ang tenant nilang pamilya Lico. Sila raw ang naagrabyado at hindi si Amalia na nagrereklamo ng pananaksak ng payong. Nagpapatrol, Gretchen Malalag.
Testigo raw ang kapitbahay na si Inday sa away ng kampo ni na Amalia Fuentes kontra sa tenant niya na pamilya Liko. Sabi, magbayad na kayo, ganun. Magbayad na daw kayo, ang laki na ng bill, 40 plus daw. Ang sabi nga nung babae, huwag kayong sumigaw, hindi tayo magkakaintindihan. Ang pamilya Likop ang tinuturong nanakit at nanaksak ng payong kay Amalia. Nag-ugat ang away sa umunay di na bayarang renta at utilities sa mga Likop. Pero kwento ni Inday, ilang araw na umano silang nabubulabog at di lang isa kundi ikatlong beses nang sumugod sina Amalia at anak na si Jeric sa pamilya Likop. Martes ng una raw sumugod ang mag-ina. Hindi pa raw nakontento si Jeric at bumalik noong Miyerkules ng madaling araw. Binasag yung paso, kinalampag yung gate, tapos yung ingay ng aso kasi may aso nga rin sila. Kinahapunan ng Miyerkules muling sumugod ang mag-ina, kasama ang ilang lalaki. Pero nakahanda na rin daw ang pamilya Likop na may pinapunta ng bodyguard sa kanilang bahay. Doon na nagkagulo. Inawat dito sa harap, si Jeric niyakap. Kasi natumba na yung isa kasi sinampal si Jeric nung lalaki dito. Maliit lang yun, tinulak at natulak ni Jeric yung asawa ni Rose. Natumba na, yun na inawat na. Ayon kay Mrs. Rosemary Likop, binato ng papel sa mukha ang kanyang mister na si Peter habang minumura siya ng mag-ina. May dala raw na pitbull si Jeric at binantaan siyang ipapalapad dito. Una rin daw nanakit si Amalia Fuentes. Sinapak at sinakal naman ng kawayan ni Jeric ang kanyang asawa habang pinapalo naman ng payong ni Amalia si Peter. Hindi rin daw nila tinutukan ng baril ang anak ni Amalia. Yung driver nila picked up the gun, cocked it, and pulled the trigger. Nasa ilalim yung asawa ko. Nakahiga siya sa lupa. Tapos, kinutulugan na nila ni Amalia Fuentes at saka ng mga lalaki. That is impossible. Nakita raw ng kanyang mga anak ang pangyayari kaya na-trauma at hindi makapasok sa eskwelahan. Desidido naman ang pamilya Likop na sampahan ng kaso ang kampo ni Amalia Fuentes. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino. Ang sagot naman ni Amalia Fuentes sa paratang ng mga Likop, abangan mamaya. Cybersex din, sinalakay, Amerikano at Pinay na kinakasama, arestado. Taxi sa Davao, tumatanggap ng bayad gamit ang credit card. At nakaaway na tenants, tinawag na sinungaling ni Amalia Fuentes. Tunghayan sa muling pagbabalik ng TV Patrol! Arestado ang isang Amerikano at kanyang kinakasamang Pinay matapos na salakayin ng NBI ang isang cybersex den sa Better Living Subdivision sa Parañaque kanina madaling araw. Ipinarescue sa NBI ng isang lalaki ang kanyang asawang ni-recruit para mag-perform sa porn website. Nagpapatrol, Maan Makapagol. Sinalakay ng NBI Technical Investigation Division ang bahay na ito sa Jupiter Street Aero Park Subdivision sa Better Living, Parañaque. Dahil sa reklamong nagsisilbi itong cybersex den. Naka-online ang bawat kwarto na may mga webcam. May mga sex toys din na ginagamit ng mga online models. Arestado agad sina Rex Spencer, isang American at ang kalibiin nitong Pinay na si Arlene Lara. It appears that these are the operators. They are the ones owning the place and operating this operation here. Ayon kay Irish, isa sa mga inarestong online models, magdamagan ng operasyon nila. Kumikita raw siya ng 8,000 piso kada kinsenas. Minsan po kasi, show lang, hubad ka lang, tawa-tawa, pero hindi talaga mag-show maggamit ng toys. Nauna rito nagreklamo sa NBI si alias Edwin. Isa raw ang asawa niya sa mga model ng porn websites. Base sa sumbong sa kanya ng isa sa mga tumakas na babae mula sa cybersex den. Patunay ang mga litrato ng asawa niya mula sa 2 porn sites na ito. Pagiging kasambahay daw ang ipinangakong trabaho ng i-recruit ni Lara ang kanyang asawa. Tinatawagan ko, bawal yung cellphone. At saka, masakit sa akin yung trabaho niyan. Pero kabaliktaran na naging reaksyon ng asawa ni Edwin nang makita siya. Kasalanan mo! Kung sa kasalanan di Mio. Kung sa kasalanan di Mio.
Bakit ba? Pinapaya mo ako ng Itinanggi niyang naguhubad siya sa porn sites. Ano bang ang nakakasama sa trabaho bilang maid? Naghahanap buhay nga para sa anak. Arestado din ang 5 babaeng ibinahay sa cybersex din. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Sa Davao City, maaari nang sumakay ng taxi na wala kang dalang cash. Dahil tumatanggap na ng ATM debit cards ang ilang mga taxi doon. At may GPS o Global Positioning System pa na pangontra sa carnapping. Nagpapatrol, Claire Cornelio. Ang mga itim na taxing ito ay hango raw sa mga black taxi sa London. Pero di ito pangkaraniwan. Dahil high-tech ang mga bagong mabuhay taxi sa Davao. Mayroon itong GPS system. Kayang ilocate ang bawat unit, pati na ang bilis ng pagpapatakbo ng mga driver. Kinabitan din ang 20 unit ng taxi ng ATM debit card terminals. Kaya di problema ang bayad kapag walang cash ang pasahero. Maraming pasahero yung sasabihin niya na, Manong, dumaan muna tayo ng ATM o dumaan tayo ng bangko kasi kailangan ko mag-withdraw. Nasa loob lang siya ng taxi, pwede na niyang iswipe. Malaking tulong ang mga teknolohiyang ito sa seguridad. Ang ATM payment, pangontra sa hold-up dahil kaunti o halos walang cash ang driver. Ang GPS naman, kontra carnapping dahil madaling matunton ang unit. Mas convenient na siya and mas iwas siya sa mga mawalaan kag kwarta. Pati driver, believe sa minamanehong taxi. Proud talaga ma'am kasi kahapon nga may pasahero ako the other day. Sabi niya, para na pala tong Singapore at saka sa Europe yung taxi dito sa Davao. Pero kahit high-tech na, pareho pa rin ang singil ng mabuhay taxi sa pangkaraniwang mga taxi. We want it to be positioned as an upscale taxi but for the same price as an ordinary taxi cab. Umaasa naman ang DOT na makakahatak ng turismo ang mga high-tech taxi ng Davao. Claire Cornelio, Patrol ng Pilipino sa Davao. Hindi raw nagsisinungaling ang ebidensya. Ito ang giniit ni Amalia Fuentes na ipinakita ang utang na hindi umano nabayaran ng nakaaway niyang tenant. Nagpapatrol, Ginger Conejero. Siya ang sinungaling. Ito ang sagot ni Amalia Fuentes sa pahayag ng tenant niyang si Rosemary Licop na iginiit na wala siyang utang kay Amalia at tumangging sinaksak nila ng payong ang dating aktres. She is a liar. I can't do that. No, I can't. No, I'm sorry, I did not do that. I think she's a very good actress. Ako liar. She is the biggest liar because when she wants something, tita, ganun-ganon, naaawa ko sa kanya. Preba ni Amalia ang 6 na cheque mula sa closed bank account na ipinakita niya sa media. Ito raw ang nagpapatunay ilang buwan nang hindi nakakabayad ng upa ang mag-asawa. Kukonting amount lang ito, Peter Tan. Mayamang ka, sabi mo, good family kayo. Peter Tan, Licop, 25,000. Pinapatalbog mo ang cheque mo. Ako, tumanda akong ganito, wala pa akong checking pinatalbog because that is the height of immorality. You are stealing money from other people. Matatanda ang nauwi sa Rambulan ang pakikita ng 2 kampo sa labas ng paupahang bahay ni Amalia sa New Rolling Hills Subdivision sa New Manila. Nagtamo ng stab wound sa likod si Amalia. Sa panayam naman ng ABS-CBN News kay Rosemary Licop, inamin niyang sarado na ang bank account kung saan ang galing ang mga cheque nila. Pero linaw niya, ito'y dahil hindi raw binabalik ni Amalia ang mga cheque kahit nakakabayad sila. May preba rin daw ang kanilang kampo na tinatanggap niya ang bayad. Handa naman si Amalia harapin ang anumang kaso laban sa kanya. She can file. I'm waiting for that because I don't want her to get lost. I want her to be around. Nananatili sa St. Luke's Hospital si Amalia at sasailalim pa sa pagsusuri ng mga doktor dahil sa palpitation sa puso at sa nadiskubring bukol sa kanyang ulo. Nakalabas na sa ospital si Jeric. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Sa aming pagbabalik, kotse nilamo ng sinkhole, isa patay. Angelica Panganiban, aprobado ng anak ni Piolo Pascual. At pagkahumaling sa kantang Call Me Maybe, wala pa ring tigil ang mga eksena sa mga kwento ni Mark Logan. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng TV Patrol!
Bumagsak sa sinkhole ang isang kotse sa Changsha City sa China. Halos 5 metro ang lalim ng sinkhole na nasa isang main road. Hindi naman mailapit ng mga rescuer ang kanilang rescue engine sa pangambang maging sanhi pa ito ng isa pang pagguho. 3 sa mga sakay ng kotse ang nasugatan at 1 ang namatay. Iniimbestigahan na ang naging sanhi ng pagguho ng lupa na gumawa ng sinkhole. Magbabalik tambalan sina Piolo Pascual at Angelica Panganiban ngayon naman sa isang teleserye. Pawang single ngayon ang dalawa, kaya tanong sa dalawa, pwede kaya sila ang magkatuluyan in real life? Narito ang report. The show must go on para sa bida ng bagong teleseryeng Apoy sa Dagat. Sabak agad sa story conference ng kanyang bagong teleserye si Piolo Pascual na aksidente sa Baguio. Sa litratong pinost ng aktor sa Instagram, makikita ang mga sugat at pasa sa braso at balikat ng aktor. Sa ipinadalang text message sa ABS-CBN News, nagloko umano ang brake ng bisikleta ng aktor, kaya sumemplang ito habang nagtitraining para sa triathlon. Magsisimula na mag-taping ang aktor sa susunod na linggo, kasama ang naging leading lady sa Every Breath You Take na si Angelica Panganiban. Angelica, siya yung magtatagpi-tagpi lahat ng connections ng bawat character. Bukod sa drama, aabangan daw ang ilang sexy scenes. May biro pang isang cast si Angel Aquino sa co-star na si Dieter Ocampo. Kung ganyan kagandang katawan mo, kailangan mo naman pakita. Di pa man gumigiling ang kamera at home na sa isa't isa ang cast. Pag-amin ni Angelica at Piolo, sabik na sila sa kukunang eksena sa dagat. When it comes down, takbo, workout. I'm excited to train sa dagat kasi mahilig ako sa tubig eh. Pero higit sa pagiging on-cam love team, pwede kayang mauwi sa real-life romance ang relasyon ng dalawa? Busy kasi siya, wala siyang time sa akin. Well, ang alam ko kasi approve sa akin si Indigo. Paris nga! Matagal na. Meron akong kwento! Ano yan? Halina't pakinggan ninyo ako! Matagal-tagal nang viral sa YouTube ang iba't ibang versyon ng MTV na likha ng iba't ibang grupo o individual na sumasayaw at nagpapa-cute sa saliw ng smash hit na Call Me Maybe. Pero wala pa rin puknat ang pagsulputan ng ilang pang video at tila wala na itong katapusan. Ang pagkahumaling sa Call Me Baby ng sangkatauhan, tampok sa mga kwento ni Mark Logan. It's hard to look right at your... Sweeping the world ini, ang Call Me Maybe. Lahat ata ng klase ng utaw, sa kantang to humahataw. Di ko na sana papatulan dahil alam nyo na yan. Pero can't help it, sobra siyang smash hit. Pinagtripan maging ng celebrities, version nga ng ka-friendships ng our very own Ann Curtis. Pumalo na sa 2 million hits and counting. Version naman na si Justin Bieber ang starring, 44 million plus views na ang narating. At dahil teenagers na ay humaling, mawawala ba ang version ng PBB Teens? Bago pa man ang big night nila bukas, isagad na ang PBA nyo. Hug mo ko, kiss mo ko, PBB Teens tayo! Pasok nga sa banga itong kanta, maging sa matandang nagpapanggap na bata. Tulad ng isang ito, ngak-ngak ng ngak-ngak. Pero mga kasambahay, tila sa kanya na ay sanay. Ganyan lang daw yan, madalas malipasan. Ginawa ng pang-team building, itong ganda, kanta. Sorry, carried away ako sa gaganda ng mga chika bebe sa video. Pinay man o ibang lahi, just call me bebe. Maging sa Call Me Maybe, mainit pa rin ang kompetisyon ng magkaribal na university, ang De La Salle Green. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. At ang Ateneo Blue. Here's my number, so call me maybe. At
isagad na ang thrill dahil lately, buong liga ng UAAP nag-call me maybe. Kung kulang pa yan, eto na, sagad-sagaran, ipa-opera at paluwagan na ang ngala-ngala at bumitaw na ng tiling pang Daniel Padilla. Pero ang kakaibang Call Me Maybe version, ang hinimay na speech ni Obama na pinagdugtong-dugtong. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Ang galing! Kung original version, eksena ay sa kotse na unang naipost at biglang dumami. Si Obama pa rin ang bida sa bersyon na ire. Maging mga preso na ibinabiyahe, wagas ang hiling ng Call Me Maybe. Mark Logan, Patrol ng Pilipino. Dito ka sa harap ng camera, gawin mo yung Gretchen Pulido, yung ginagawa mo. Oo nga, ikaw lang ang makakagawa niyan. Kung ikararangal ka na, hindi. Alam mo, nakakakunag dyan si Ate Corine. Oo nga eh. Kasi Kailangan may gayahin ako. Kasi nung panahon niya, meron din ganyang hit eh. Ano? Sheena Easton Telephone. Correct! Tama, di ba? Hindi ako tatanggi dyan. Of course. Oo. Let's call Kabayan kaya. Where is Kabayan? Happy birthday, Kabayan! Where's Kabayan? Kabayan, ha? Talagang kinarir mo rin, ha? Oo, ano ba yan? Pero Call me Iwas Pusoy. Nagpadala siya ng mensahe. Anong mensahe niya? Lilipas din. Happy birthday, Kabayan, nasaan ka man, sino man, sino man ang pinaligaya mo ngayong araw na ito. Dahil nagkano siya, nagkawang-gawa siya. Nagkawang-gawa siya sa Mindoro. We are happy for you, Kabayan. Ayan. Maligayang kaarawan, Kuya. At yan po mga balitang nakahalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang sa Lunes. Happy weekend! Maraming salamat po at magandang gabi! Bayan!